Matapos ang matinding bakbakan kay So mga kaibigan, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 41 at 42 ng Sakamoto Days. Masasaksihan natin dito ang level up ng kakayahan ni Shin, ang pagwawala ng isang drunken master at pati na rin ang galaw ng isa sa mga order member at marami pang iba. Ako nga pala si Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang kwento kay Shin na tila nasa zone na mga kaibigan. Si So naman ay nagtataka dahil biglang nag-iba ang vibe ni Shin. Samantala, si Lu ay nag-aalala pa rin para kay Shin kahit halatang hinang-hina na ito at hindi na halos makatayo. Maya-maya, kumilos na si So at pumunta sa likuran ni Shin para umatake. Subalit, nang halos 1 pulgada na lang ang layo ng kanyang palakol sa ulo ni Shin, mas na-outspeed pa rin siya nito at naunahan pa ng suntok sa leg. Napaisip si So, hindi ko siya matamaan. Lightning fast ba talaga ang reaksyon niya? Pero napansin niya na parang hindi naman nagre-react si Shin sa bawat galaw niya. Mas parang nakikita na ni Shin ang mangyari sa hinaharap. Sa POV naman ni Shin, totoo nga, advance niyang nakikita ang susunod na gagawin ni So kaya nagagawa niyang iwasan at salubungin ang bawat atake. Matapos ang eksenang iyon, ipinakita naman ang isang flashback kung saan pinaliwanag ni Utang ang tinatawag na motor readiness potential. Tinanong ni Shin kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Medyo naiinis si Utang nang sumagot, kaya pabirong sinabi niya na para bang nagpapaliwanag siya mayon sa isang unggoy para mas maintindihan. Pinaliwanag ni Utang na kapag ang isang tao ay nagdesisyong igalaw ang kanyang katawan, bago pa man ito aktwal na magpasya sa kanyang sarili niya, napagpasyahan na pala ng utak ang aksyon na iyon. Iyon daw ang tinatawag na motor readiness potential. Nagtanong si Sakamoto kung ibig bang sabihin nito ay ginagawa ng tao ang kilos ng subconsciously. Sumang-ayon naman si Utang at sinabing tama iyon. Para mas malinaw, ipinakita ang halimbawa gamit si Lu. Bago pa man siya magpakawana ng suntok, napagpasya na raw ng utak niya na gagawin ang aksyon na iyon. At pagkatapos na magpasya ang utak, mga 0.2 hanggang 0.7 seconds pa ang lilipas bago maisip ng tao na susuntukin o siya. Sa mismong sandaling iyon, sabay nagagalaw ang katawan para isagawa ang suntok. Ayon pa kay Lu, ang ibig niyang sabihin ay kung susuntok siya, ini-imagine niya muna ito. Sa madaling salita, bago pa man siya magdesisyon na magpakawala ng suntok, ilang tenths of a second na pala ang lumipas mula nang napagpasya ng kanyang subconscious mind na suntukin ang target. Pagkatapos sabihin na yun ni Lu, agad namang sumang-ayon si Utang, sabay puri na napakabilis daw nitong umintindi at tinawag pa siyang genius. Dito naman sinalita sa Sakamoto na ang tenths of a second o fraction of a second na iyon ay maaaring magpabago sa magiging karanasan ng isang tao, lalo na sa mga sitwasyong life or death kung saan ang konting segundong iyon ay maaaring maging dahilan kung mabubuhay o mamamatay ang isang tao. Sumang-ayon late si Utang sa sinabi ni Sakamoto. Pagbalik ng eksena sa kasalukuyan, iniwasan ni Shin ang atake ni So. Sa madaling salita, kung nababasa ni Shin ang motor readiness potential ng isang tao, wala raw talagang makakasabay sa kanya. Sabay, sinuntok ni Shin So ng napakalakas dahilan para bumagsak ito at bahagyang dumikit ang ulo sa sahig. Nagpasalamat si Shin at sa isip niya ay naalala niyang habang binablock ni So ang kanyang mga iniisip, nakahanap siya ng paraan para mas lumalim pa ang pagbasa sa isipan nito. Hindi raw niya hahayaan ng saktan ni So ang mga taong mahalaga sa kanya. Dahan-dahan tumayo si So at nakita si Shin na sumugod. Tapusin na natin ito, wika ni So, habang naa-anticipate ang susunod na galaw ni Shin. Bigla namang naramdaman ni Shin ang mabilis na tibok ng kanyang puso at napahinto. Dumugo ang kanyang ilong, palatandaan na naninibago pa siya sa kanyang bagong kakayahan. Habang abala si Shin, mabilis na ginamit ni So ang kanyang lubid para igapos si Shin at hilahin ito palapit. Nakahanta na ang palakol para umatake. Walang nagawa si Shin kundi mapamura sa isip. Pero bago pa man bumagsak ang atake, may biglang humawak sa ulo ni So. Ang taong iyon ay si Lu, na gamit lamang ang isang kamay ay pinigilan ang galaw ni So. Tinanggal ni Lu ang kanyang hair clip at malamig na sinabi, "Unti-unti ka tayang gumagawa ng ingay sa teritoryo ko. Ang sino mang gumagawa ng gulo sa pamilya ko, mamamatay." Nagulat si Shin at naitanong, "Sino ba ito?" Napatayo naman si So at nagtanong, "Ano bang nangyayari sa inyo? Bigla-bigla kayong nagbabago." Maya-maya napansin ni Shin na wala ng laman ang bote ng ethanol. Lumapit siya at binasa ang label, 200 proof ethanol. Ininom daw ito ni Lu para ma-activate ang kanyang drunken fist style.
Habang iniisip ni Shin, napansin niya ibang-iba ang style ni Lu kumpara sa mga dati niyang kilalang drunken fist users. May crying drunk, angry drunk, at happy drunk. Pero si Lu ngayon ay nasa tinatawag na drunken triad mode. Sabi ni Lu kay Shin, "Umatras ka, baka masaktan ka pa dito." Agad namang atake si So. Sumigaw siya, "Mamatay ka na." Pero sinalubong lamang ito ni Lu. Pinulupot ang lubid sa kanyang braso, pinaikot ang palakol at ginamit laban kay So ang sarili niyang warmas. Naiwasan ni So pero biglang nawala sa harapan niya ni Lu. Sa isang iglap, hawak na ni Lu ang ulo ni So at tinamaan ito ng malakas na tuhod. Hinablak niya ang buhok nito, tinulak sa sahig at tinutukan ng gauging trowel sa leeg. Sabi ni So, "Isang daliri ang puputulin ko sa bawat taong pinatay mo." Sumigaw si So, "Umalis ka dyan! Baliw! Ano sa tingin mo?" Pero sinaksak siya ni Lu ng braso at malamig na bumulong. "Sino ang nagbigay sa iyo ng permisong magsalita?" Napahiyaw si So sa sakit at nagmamakawa, nangangakong hindi niya nagagalawin si Shin. Tumayo si Lu at malamig na tinanong, "Pinagbigyan mo ba ng awa ang mga taong nagmamakaawa rin sa iyo bago mo sila pinatay?" Nang naramdaman ni So ang takot, tumakbo ito palayo. Sa isip niya, "Mamamatay ako. Hindi ko gusto ang ganipong ending." Hinabol siya ni Lu, kaya sinubukan siyang atakihin ni Son ng palakol, pero sinalo lang ito ni Lu at pinutol ang handle. Sunod-sunod siyang binato ng iba't ibang tools, saka binuhusan pa ng pintura. Sa isip ni So, ang mga bad endings masaya lang kapag sa ibang nangyayari. "Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang pumatay." Habang nakatuon ang atensyon ni So kay Lu, bigla bumagsak mula sa itaas si Shin na may maliit na hagdan. Sabi ni Shin, "Narinig ko yun. Tapos ka na, So." At tapos niyan, sabay na inatake ni Shin at ni Lu si So ng napakalakas. Sabi pa nila, "Alam mo ba kung ano talaga ang mas importante? Hindi ito tungkol sa kung paano umatake sa isang tao, kundi kung paano siya mabubuhay." Sa wakas, natalo rin nila si So, mga kaibigan. Pagkatapos ng laban na iyon, makalipas ang ilang minuto, nakatulog na sa sobrang pagod si Shin. Dahil dito, nakahanap ng pagkakataon si So para makalis kapag kakatali. Mahina na ang kanyang katawan pero nagawa pa rin niyang lumabas ng tindahan. Paglabas niya, sinabi niya sa sarili niya, "Tapos na ako sa larong ito. Marami pa akong papatayin." Maya-maya, pinahinto niya ang isang taxi at sinabi sa driver, "Sa airport tayo." Sagot ng driver, "Ay, pasensya na po, may pasahero na ako." Pero sagot ni So, "Pwede naman tayong dalawa ang ihatid mo." Pumayag ang driver kaya sumakay siya. Tahimik niyang iniisip, "Oys, una, hahanap muna ako ng paraan para makuha ng pera, tapos maglalaho muna ako saglit." Pero bigla nagsalita ang isang pasahero sa kanyang likuran. "Parang nagmamadali ka yata." Sagot ni So, "Oo, makakahintay naman siguro ang destinasyon mo, di ba?" Numiti ang pasahero at sinabing, "Walang problema. Katunayan, kakarating ko lang sa destinasyon ko." Doon lang nalaman ni So na ang pasaherong iyon ay order member na si Hyo. At bago pa siya makagalaw, bigla nagsalita ang driver, "Alis na tayo." Pero sa isang iglap, mabilis at walang alinlangan ay inatake at pinatay ni Hyo si So, mga kainigan. Matapos yun, umalis na ang Hu. Balik naman sa store kung saan ginigising ni Shin si Lu. Tinanong agad ni Lu ang problema. Nawala daw si So. Sagot naman ni Shin, nakatakas ito habang tulog sila, kaya kailangan nilang itong hanapin. Bigla namang sumakit ang ulo ni Shin. Kinamusta siya ni Lu kung anong problema. Masakit ba ang ulo niya? Sa isip niya, iniisip niya kung epekto ba ito ng kanyang bagong kakayahan at napasabi siyang, "Wrong timing naman." Maya-maya, may dumating at sinabing patay na daw ang So. Paglingon ni Shin, nakita ang isang babae kasama ng ilang kasamahan. Narinig pa niyang sinabi ng babae, "Yung tarantadong iyon, nagwala sa public. Wala siyang konsiderasyon sa amin mga floats." Ang dumating pala ay tinatawag na floats. Sila ang naglilinis ng mga gulo o insidente sa public at mula sila sa JAA o Japanese Association of Assassins. Nagtango si Lu kung sino sila, kaya ipinaliwanag ni Shin ang purpose ng mga floats. Kapag may assassin na nakagawa ng mess o damage sa public, sila ang naglilinis ng ebidensya at nag-aayos ng sitwasyon. Hindi naman makapaniwala si Lu dahil walang sinabi sa kanya ang lolo niya tungkol dito. Sinabi pa ni Lu na kapag nauubusan ng sake ang lolo niya noon, iniinom daw nito ang fuel sa lampara. Na ikaginagulat ni Shin pagkatapos, kaya napasabi siyang, "Ano pang problema ng pamilya niyo?" Maya-maya, tinanong ni Lu si Shin ang inutos sa kanila. Sakalang naalala ni Shin at sinabing, "Oo nga pala, tara, balik na tayo sa store." Matapos niyan, sa isang lugar na tila patungo sa isang templo, maririnig ang usapan ng dalawang tao. Sabi ng isa, narinig daw na patay na ang isa sa mga serial killers. Sagot naman ng isa, what if mapatay na ang lahat ng serial killers bago pa tayo makahanap ng isa? Nasabi pa ni Sushiba na kasama naman daw ngayon si Usaraga. Ganon,
Ano pala ang punto ng pamahiin nitong Usaraga? Sagot ko nga ng Zarag habang kumakain. Gusto mo bang kumain ng pork cutlets? Napangiti si Shiba at sinabing, anyway, kumain ka na lang dyan. Maya-maya, tumawag si Nagumo at sinabing, oy, wala pa akong nakikita sa mga target natin. Kayong dalawa, busog na ba kayo at hindi na makagalaw? Kung ganon, ayos lang na magpahinga na lang kayo. Ako na ang bahala sa panghuli. Matapos niyan, sinabi ni Shiba na parang hindi na sila kailangan. Well, madali naman kung ganon, dagdag pa niya. Pagkatapos, binilisan naman ni Usaraga ang pagkain at sinabing, kumain ka na at hanapin na natin ang mga serial killers. Sagot ni Shiba, oy, huwag kang magmadali. Ang mga nagmamadali, sila ang unang mamamatay. Sagot naman ni Usaraga, okay, sabay alis. Nailing si Shiba at sinabing matigas talaga ang ulo ng taong yun. Hindi kasi niya kayang kumain ng 2 bowl ng pork cutlets. Busog na raw siya. Maya-maya, kinuha na ni Shiba ang natirang pagkain ni Usaragi na balak na sana niyang kainin. Ngunit, laking inis niya nang makita na may sibuyas pala sa loob. Na hit pa naman niya. Dahil dito, napasigaw sa pagkakainis si Shiba. Matapos niyan, pumunta si Usaragi sa isang shrine at nagdasal. Sa isip niya, naisip niyang, tingnan natin, ano kayang hihilingin ko? Samantala, si Sarag naman ay humiling na sana'y mapatay niyang lahat ng serial killers. Habang siya'y nakapikit at nagdarasal, biglang may lumapit sa tabi niya, si Dump, na agad naglabas ng parang drill mula sa kanyang kamay at inatake si Usaragi. Tumalsik si Usaragi, ngulit nagulat si Dump nang makita na nablock ang kanyang atake. Ginamit pala ni Usaragi ang hawak niyang 10 yen coin para harangin ng atake. Sabi ni Usaragi, ang galing, ang bilis namang sinagot ng dasal ko. Sumagot si Dump, ha, ikaw palang numero 1 pinakapangit na target sa listahan ko ngayon. Tinanong naman siya ni Usaragi, alam mo ba kung paano nagpapasalamat sa mga Diyos ang mga Hapon? Bago pa makasagot si Dump, sa isang iglap ay nakalipat si Usaragi sa kanyang likuran at ilang ulit na hinampas ang ulo ni Dump sa estatwa, sabay sabing 2 baaw. Matapos niyan, sinampal naman ni Usaragi si Dump ng napakalakas gamit ang 2 kamay. 2 beses niya pa itong ginawa na parabang 2 malutong na palakpak. Kasunod nito, idiniin pa ni Usaragi ang ulo ni Dump sa lagayan ng coin offering at sinabing 1 pang baw. Sa kabuuan, ipinaliwanag ni Usaragi na ang tradisyonal na paraan ng mga Hapon sa pagpapasalamat sa Diyos ay 2 baw, 2 palakpak at 1 pang baw. Habang patuloy niyang ginugulpi si Dump, bigla niyang naalala, ay oo nga pala, nakalimutan ko. Dapat pala una muna ang pagbibigay ng offering. Kaya agad niyang pinitik kay Dump ang isang 10 yen coin. Mabilis namang tumayo si Dump at nagsabing nakapagdesisyon na siya. Bibigyan niya raw ng makeover si Usaragi. Sa kabilang banda, ipinakita naman si Shiba na nagtataka kung saan nagpunta si Usaragi. Balik sa esena, nagsimula na ang laban ng Dump versus Usaragi, kung saan makikita talaga ang kakayahan ni Usaragi sa pakikipaglaban gamit ang kanyang weapon. At hindi lang yan, may paparating pang bagong panganib para sa pamilya ni Sakamoto, kaya sunod-sunod na talaga ang bakbakan sa mga susunod na chapters. Kaya tutok lang kayo mga kaibigan. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-like, comment, follow at subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Maraming salamat. This is Mr. Anime at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.